Breaking news po mga kababayan, Ate Shawi, gustong iuntog ang sarili sa pader. Hala ka, bakit kaya? Karma na ba ito? Etong sabi, Sharon Cuneta gusto nang iuntog ang ulo sa pader. Di na kaya. Hala ka, bakit kaya mga kababayan? Pagkatapos yata, di umano, na magpakawala o binastos itong si Inday Sara. Hindi na tumitigil ang backlash. Gumanti ang mga taga-suporta ni Inday Sara. Ito po ang sinabi mga kababayan kay The General's Viewpoint, General Macanas. Nako po, nakakagulat, nakakakilabot na balita ito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Live Now Inspiration. Title, Gusto ko lang sana ng tahimik na buhay, Sharon Cuneta. Ibinahagi ni Vega Star Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya online. Nako, mga kababayan, kaya pala gusto nang maguntog ng sarili dahil binabatikos siya online ng mga netizen. Hindi na magkaroon ng tahimik na buhay. Kahit siguro pumunta ng palengke ito mga kababayan, mabato ng isda na malansa, mabato ng itlog, mabato ng kangkong na mga pechay. Ay, nakaw. Grabe ang baklas mga kababayan. Ito pa ang malupit. Tuloy pa natin. Kawawa naman. Sino bang nagsimula nito? Nagkamali ka, Mr. President, ng iyong Vice President pagpili. Ay, nako. Ayan mga kababayan ko. Ikaw kasi ang nagsimula. Sabi ni General Macanas. Mga kababayan, yan kasi, sinimulan mo ang laban. Hindi kinatinitigilan ng mga backlash. Hala ka, mga kababayan, tuloy pa itong bakbakan na ito. Sino bang hindi alma? Kahit ako, aalma ako niyan. O ngayon, binabati ko sila online. At ito, naaapektuhan na si Sharon Cuneta. Wala nang tahimik na buhay daw. O mga kababayan, so saan ba kinuha ni General Macanas? Tignan natin anong balitang ito. Ito po, ipapakita po natin ang malungkot na itsura ni Ate Shawi na talagang gusto nang iuntog ang sarili. Nako! Yari, ito po. Ayan o. Ayan o, Sharon Cuneta gusto sana ng tahimik na buhay pero hindi siya nalulubayan. Hindi siya tinitigilan ng tao. Ito pong sabi ng mga komento dito mga kababayan, ito po, grabe, napakalungkot ng buhay nyo. Ito po ang sabi dito. Ito, pakinggan nyo po. Gusto ko lang sana ng tahimik na buhay, Sharon Cuneta. Ibinahagi ni Mega Star Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya online. Ayon sa kanya, inakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Kiko Pangilinan, ngunit sa kanyang pahayag, tila mas naging mabigat umano ang mga isyong kinahaharap nila ngayon kumpara noong aktibo pa siya sa showbiz. Panahon na sigurong iuntog ang ulo ko sa pader, halaka, para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko kapag may masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangan bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga, ani Cuneta. Dagdag pa niya, napakasakit na ng pinagdaraanan namin ngayon. Kaya nga ako ng asawa kasi matinong tao si Kiko at gusto ko tumahimik na ng paunti-unti ang buhay ko. Lalo lang palang gugulo.
Sa kanyang pahayag, malinaw ang kanyang pagbibigay diin sa pagiging ina at sa epekto ng isyu sa kanyang pamilya. Halaka, mga kababayan ko. Ano sabi ng mga komento dito? Nako po, Ate Shawi, nagsisisi na. Nagsisisi na ba mga kababayan? Ito po ang sabi ng mga komento. Madali lang yan, manahimik ka din. Wag lang kuda ng kuda. Ang lagay ba hayaan ka lang magsalita at di magre-react ang mga tao? Pagkatapos mong bastusin si Sara Duterte na nagkamali si BBM sa pagpili ng vice presidente na parang pinangalandakan mo na ang asawa mo na si Kiko ang dapat pinili. Halaka, grabe mga komento mga baklas. Gusto mo pala ng tahimik na buhay, iha. Matalino ka naman. Di ka dapat nagsasalita ng mga bagay-bagay na alam mong pwedeng bumalik sa iyo. Ang tama, aware ka naman siguro sa palitan ng mga puna at opinyon ng bawat panig. Kaya dapat ready ka sa balik anumang klase ito. Ako nga nung una naiinis pero natutuhan kong umunawa ng kalaban para lang din ako sila. Respetuhan lang pala sa opinyon ng bawat isa ang kailangan. Maaari din makuha ang kapayapaan kahit magkalaban kung bukas ang isipan at may respeto ng damdamin ang bawat panig kahit magkalaban. Ayun, no, sabi ni Mark Alejo, Christine Valiente. Well, napakadali ma-achieve nun. Tumahimik ka, simple as that. Sabi ni Sam Suarez, then learn when talk. Then learn when to talk and when not to talk. If ever you wanted to talk, think before you talk because even fools can be wise if they don't talk. Ni Bribel, halaka mga kababayan ko. Yan ang sabi ng mga komento dito. Binabakbakan si Sharon Cuneta dito. Mga kababayan, kawawang-kawawa na, nagpapaawa na. Halaka. Pagkatapos bakbakan si Sara Duterte, ayun na. Nagmamakaawa na si Sharon. Halaka, totoo kaya na nagmamakaawa ito mga kababayan ko? Ito po, si General Macanas. Pakinggan po natin. Ayon sa kanya, inakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Senador Kiko Pangilinan. Ngunit sa kanyang pahayag, tila mas naging mabigat umano ang mga isyong kinakarap nila ngayon kumpara nung aktibo pa siya sa showbiz. O ito, pakinggan niyo ito ha. Delikado ito. Kawawa naman. Panahon na sigurong iuntog ang ulo ko sa pader. Hala? Halaka, grabe mga kababayan. Depression na ito. Nadidepress na si Ate Shawi. Gusto nang maguntog ng sarili. Grabe. Mga kababayan ko, sabi nga ng isang komento, think twice before you talk. You know the time when to talk and you know when the time to stop to talking. Halaka, mga kababayan. Grabe talaga ito. Grabing baklas kay Ate Shawi. Ayan na, bumabalik na ang karma. Halaka. Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangang bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga. Anak. Ang binabatikos yung anak niya, yung si Kaki. Pangilinan ba? Ayan mga kababayan, si Kaki kasi Pangilinan. Grabe po ang kanyang paninindigan. Sinabi ni Kaki Pangilinan po, I will not ever call my president. I will never or I would not call my president to be named. To be Marcos again. Parang ganun mga kababayan Ito ang sabi. Tignan nyo ha. Tignan nyo po ang sabi dito ha. Ito po ang sabi. Para po maniwala po kayo. Ito po. Ito pong sabi ng kanyang anak mga kababayan.
magkataliwas ang kanilang mga sinasabi dito. Ito po, talagang magugulat po kayo. Ito ang sinabi. Ito. Ito ang sabi ng kanyang anak. I'm not going to have my president be named Marcos again. Ito ang kanyang tuwirang sinabi. Ito, sabi ng iba, we have to accept defeat. Defeat daw na hindi daw tayo marunong matalo. I think that's the truth. It is not just about this election anymore. I am not going to have my president to be named Ferdinand Marcos ever again. We all know that what's right and wrong. And if we are not here to stand up, if we are not here to fight, di ano pang ginagawa natin dito sa Pilipinas? Kaki Pangilinan, singer, social media personality, May 10, 2022. Ito ang kanyang sinabi. Galit na galit kay BBM, mga kababayan. So ano naman ang sinabi na ng kanyang nanay? O ito po, mga kababayan, taliwas din ang kanyang pagkakasabi dito. Nasaan ba dito? O, sabi mga kababayan, no? Tignan nyo ang sabi ng kanyang nanay, ha? Ito. O, tignan nyo. Shall we, basta Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray for you every day. O si Kaki, I'm not going to have my president be named Ferdinand Marcos ever again. Ayan, mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi natin. Di ba? Magkasalungat ang kanilang mga sinasabi dito. O, ituloy pa natin ito, mga kababayan ko. Ayan ang buhay ng politika. Ano pa? Sa kanyang pahayag, malinaw ang kanyang pagbibigay din sa pagiging ina at sa epekto ng mga isyu ng kanilang pamilya. Tuturuan niyo ang iyong mga anak. O, kita nyo? Kasi naman natin, Shawi, sausaw ka naman ng sausaw. Isipin mo kasi kung ano yung mga binabanat mo bago ka magsalita. Ikaw nasa showbiz ka. At kilala kang tao. Siyempre, kada kembot mo dyan, magkamali ka, tatamaan ka. Alangan naman alangan manahimik lang yung mga DDS. Alangan namang manahimik lang ang mga supporter ni Sara dito. Di ba? Ito yung mga komento, mga kababayan ko. Iuntog mo na, wag mo nang patagalin. Sabi ni Abdul na Serensugo. Untog mo na, Marian sa Mendado. Ito, hoy, between walang ningning, Marian si Mendado. Ikaw ang nag-umpisa, di ba? Pinaparinggan mo si BP Sara na nagkamali si bangag mong amo sa pagpili ng president, vice president niya, di ba? Tapos ngayon, nag-iimot-imot ka dyan, di ba, Frankie? Frankie mo, ang pasigaw-sigaw dati sa rally, tapos ngayon ikaw ang umiigak. Si BP Sara nga, never mo narinig na nag-react sa parinig mo, tapos nagdadrama ka ngayon, magaling ka pa sa aktingan, halaka. Itong sinasabi ng taong bayan, magaling sa aktingan. Magaling sa aktingan si Ate Shawi. Hala ka, mga kababayan. O, live and inspiration, ito po. O, di ba ngayon, mag-iiyak si Ate Shawi. Ayan, no. Di ba, iyak-iyak ka ngayon. Nasasabihin mo, gusto ko lang sana ng tahimik na buhay, pero, kita mo naman ang ginawa mo kasi. Daldal ka ng daldal. Nung binanatang ka na ng taga-suporta ni BP Sara, ayan. Umiiyak ka na ngayon. Anong sinabi mo nung may party-party kayo? Ayun, nagyabang ka dun. Wrong choice ka, no, Mr. President? Diba? Parang pinapangalandakan mo na yung si Kiko yung dapat pinili ni BBM. Diba?
Eh, yan ang sinabi mo dito, eh. Oh, basta Mr. President, you have my support. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, wrong choice, 'di ba? Ayan, no? Sharon, Sharon, nagpapahiwatig na si Kiko ang dapat pinili. I only have one BP and that's my date tonight. Kiko Pangilinan, mukhang mali. Pinili mo, no? O, ayan. Binakbakan ka ng mga tao, nagiiyak ka na ngayon. Di ba, mga kababayan ko? Yari. Eh, akala mo kasi, madali lang. Eh, nasa politics ka eh. Di ba? Eh, tapos si Kiko, nung panahon na ipalibing itong si Marcos Sr., number 1 ka sa pumipigil, pinigil mo ang pagpapalibing kay Marcos Sr. Eh, tignan nyo po mga kababayan na Marcos Sr. Kiko Pangilinan, tignan nyo mga kababayan na Kiko Pangilinan sa pagpapalibing sa tatay ni PBBM. O, tignan nyo mga kababayan na, tignan nyo kung gaano kabalimbing ang mga ito. Paano nila binalimbing si... Eto, tignan nyo ha. May papakita ako sa inyong... tignan nyo po. Si Kiko Pangilinan ang number 1 na ayaw mag-ano. Ito mga kababayan, Kiko to sa pagpapalibing sa tatay ni BBM. O, tignan nyo ha. Mga kababayan ko, anong sinabi ni Kiko dito? O, tignan nyo. O, tignan nyo po si Kiko dito ha. Kiko, ipapahukay ang labi ni Marcos. Tignan nyo ha. Ito po. Tignan nyo po ito. Sa kanilang pwesto at maupo. Maraming salamat po. Muli, sa ilang sandali po lamang ay magsisimula na ang ating programa. Inaanyayahan po ang lahat na magtungo sa kanilang pwesto at maupo. Maraming salamat po. O, sabi ni Kiko dito, ayan o, dapat ibalik ng pamilya Marcos ang mga ninakaw sa bansa. Dapat itigil ang mga Marcos ang paggamit sa nakaw na yamang ito para magsinungaling at ibahin ang kasaysayan. Kapag nangyari na ang mga ito, sakalang pwedeng pag-usapan at isaalang-alang ang pag-move on. O, tignan nyo mga kababayan ko. Bolo, no, di ako nakuha mo. O, tignan nyo sabi dito. Kiko, ipapahukay ang labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sharon, galit na galit sa mga magnanakaw kuno. Kaki, nangunguna sa rally para tutulan maging presidente si BBM. Pero ngayon, kinakain nila lahat ng mga pinagsasabi nila. Dati at party-party na si Kiko at Sharon Cuneta kay BBM. Wow. O, tignan nyo mga kababayan. Nakikipag-party-party na. Samantalang noon, baliw na baliw, galit na galit sila kay BBM dito. Na sinabi pa ni Kiko, ipapahukay ang tatay ni BBM sa libingan. Hala ka, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. Sobrang balimbing. Hala ka, yari na, yari. Sino bang nagsabi nga never again, Marcos? So sana kung naging tuloy-tuloy ang inyong prinsipyo na never again Marcos, hindi kayo babatikusin. Balimbing kayo eh. So kung ano ang inyong itinanim, aanihin ninyo. Tingnan natin ang nag-react. Kawawa naman. 5,500 people who reacted. 5,100 ang tumatawa. O, kita nyo mga kababayan, tinatawanan lang itong si Ate Shawi.
Eh, di ba yung mga tunay na supporter sana, i-light up itong si Ate Shawi pero binabash O, tignan nyo ha. Sharon Cubeta, kinakarma ka na. Huwag ka nang magpaawa. O, iuntog mo na, nakikisaw-saw ka. Yan ang napala mo, karma ka. Ayan po mga kababayan ang sinasabi ng komento. Grabe kasi si Ate Shawi. Banat ng banat nung binanatan. Ayun, iiyak na ng iyak. Iyak na ng iyak mga kababayan. Diba? Iyak na ng iyak mga kababayan. Diba? Iyak ng iyak. Nung binanatan, wala na. Diba? Nung binanatan, wala na. Yari. Diba? Ano masasabi nyo dito? Kailangan bang kaawaan ito, mga kababayan ko, sa Ate Shawi? Na hindi na makayanan ang nangyayari sa kanya. Gusto nang maguntog ng sarili. Hala ka, mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Magkomento kayo kung ano pong masasabi nyo dito sa tila na-depress at nai-stress na si Ate Shawi sa backlash na natatanggap niya ng batikusin niya si Sara Duterte. Okay po? I-comment nyo rin kung taga-saan po kayo mga kababayan. I-like, i-share po ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel. Salamat po.